Yesaw o nenang puto ko matangi-tangi lubang alapaw. In the heart of Isabela Province lies the municipality of Etchage, known today as the Queen Town of Isabela. It was founded in 1752 and ecclesiastically priests under the patronage of Saint Joseph on May 12, 1753. To look at the Yoga people is to see living portrait of history, with complexions ranging from rich reddish brown to deep earth tones, straight black hair and dark expressive eyes. Their physical presence mirrors the ancient Indonesian migrations that first shaped these lands. How has the modern world affected the Yoga community in Etchage? Have they preserved their native dialect and ancient traditions, or has time and modern pressure changed them? Beyond the history books and in the rhythm of their daily life, this is our journey into the living soul of the Yoga communities here in Etchage. Balusat Warlito, born October 20, 1946. Ilang taon na ako? To be 78 this coming October. Ikansi Uto Opelia Piwag Gumalyang. Nakatira sa Antautuan ako na Etchage Isabela, 59 years old kanda. Makasaya agaw ni kita matanan si Kansi Jerome T. Tamandan, 21 years old, naggapo to Barangay Mabuhay, ano tatakan niya yogan. Tatuko rito sa magitagkan na to 5 and then to ta iskwela kanta pa 4 yo kanta. Kan patuloy ko to ta 4 up to 6. Siyempre Filipino language English. Yun ang yun. Punta talaga formerly yoga. Parte no yoga, mula to kanak ko, igad sa weya, yoga yung kultura mi abin mi, lahat sa utubinalay, pati mga anak ko, yoga kami atanan. Bilang tataya yogad, para ni Kan, yung pagiging yogad ay tataya danum, in Tagalog at tubig. Yung tubig na to, ginamit ko siyang metaphor sa aking yogad kasi yung daloy na at yung dugo na dumadaloy sa akin, yun ang katibayan ko para ako ay tinatawag na isang yogad at proud na yogad, at yung daloy na ito ay yung nagpapatunay sa akin na kung saan ba ako nanggaling. Amadansokan naggapo, amadansokan na natolay, madansorakan pinadakal no ng magulang ko. Ano yung pagiging yogad ko ay niyadano ko no magulang ko para si Kan ay magabayan, ano si Kan ay tataya yogad. A big part of anyone's identity is the language they speak. For the elders here, the Yoga dialect was the very first thing they had inside their homes when they were kids. It's what connects them to their parents and grandparents. Parang maalala. Tota madagong kanda to 5 totally yoga data up to mag-eskwela kanda pa to kunta pagitag to 7 ganituan. Tinunturuan na kaniya naman ka? Natural na. Natutunan mo nito? Siyempre. Pagkanak yung manuturo pa. Panman na pa no teacher na tuta pagkanan no totally abi tap so Ano tato mag-eskwela ka to elementary kung sino uncle? Yoga yung gamitan ni teacher? yoga dati grade 1 trap pa up to grade 4 or halo na pa kunta totally yoga. Yoga. Pasalamat kan, to bilang yogad kan, aniyanak dito, niyanak kan sa weto, anang unan, patira tano anak ko, talitami, tanan, abi mi, puro yogad. At yung abi mi, kigad, to lola ko, lolo ko, tuwi kami lahat nagbula to, panimilya no, kultura no yogad. Simula ng pagkabata ko, no, taanakan pa, talagang
yung yogad, yung language mira. Yora yung mother tongue na tinatawag. Yora yung siya na kanto is tataya yogad. Kung siyama ko is tatapo bagina Bisaya. Pero mas lumaki kanto yogad. Anong tatoko at tanan danu culture at anong tradisyon. Ano yung even yung ang magisani kan magapit. Nalak ko to yogad. Kaya yung yogad natutunan ko to takuniyan ako ano to loob no at to binalemit na-adapt ko na lang siya through the sa environment and also sa tinuro din sa akin ng aking lola kasi ang mother ko hindi niya ako na nagabayan ng bata ako kasi OFW si mama ko so ang lola ko ang nagturo sa akin and as time goes by na-adapt ko na lang siya sa environment hanggang sa yun na ang pinaka language ko talaga first language. Growing up as a part of indigenous group isn't always easy. Once you step outside the comfort of your own neighborhood, people can sometimes treat you differently. Many elders remember times when they faced teasing or discrimination just because others found out they were Yogan. But instead of hiding who they were, they found ways to stand tall and keep their dignity. O para nangikanto ko to trabaho tapos pagdangan namin to palengke para sinasabi nila na yogad ay yogad salitang ibon. Sa amin naman, hindi naman may pagkabato, magputya yung maanuhan yung yogad. Ano ba naman yung salita niya? Oo, parang ibon. Paggawara ko na tuyi, may mirapantinan, talaga yung kulturan maabin na no yogad. Meron yung time na talagang yung mga kaklase ko. Siyempre, pag yogad ka kasi, iba yung communication, hindi ka nakakaintindi. Kahit ako, hindi rin ako minsan nakakaintindi ng Tagalog at may express yung sinasabi ko in Tagalog. Pero nung time na yon yung mga kaklase ko, nilileft behind yung mga yogad and sinasabi nilang hindi kami marunong pagdating sa pagkikipag-usap sa iba. Kung paano ka makipag-usap kung makipag-friends, yun kasi ang pinaka-word nila na makipag-friends in Tagalog, ganyan. And yung discrimination na yun, lagi nilang sinasabi sa amin na, ay, yung mga yogad, bobo yung mga yan kasi nga hindi nila, basic Tagalog nga lang, hindi nila masalisalita. Yun ang pinaka-word niya sa amin na hindi namin kayang tumayo din sa sarili namin. Pero, yun nga, yun yung discrimination na experience ko. Ay, every time, nung elementary ako, Ate, ganyan sir sa way to number 1 na. Ate, ba't ganun salita mo? Hindi namin maintindihan pa. minahal ko at hinikayat ko din yung mga kasama ko, yung mga kaibigan ko na huwag tayo magpapaapi sa kanila. And sa totoo lang, once na inaapi kami nun kasi, lumalaban din kasi kami kaya sa matapang. Pag inaapi nila kami, hindi namin kaya makipag-usap ng Tagalog. Talagang ginagamit na lang namin yung mother tongue. Then yun, hanggang sa yung moment na yun, doon na namin napapractice at doon namin napapakita sa kanila na kahit hindi namin kayang mag-Tagalog, syempre yung yogad, kaya pa rin namin lumaban at kaya pa rin namin makipagsagutan naman. Kapag nung dinidiscriminate ako, lagi ko na lang iniisip na bakit ba nila sinasabi nun? Ano bang rason? Yun lagi kong iniisip hanggang sa pagtanda ko, na-realize ko na kaya pala sinasabi nila yun kasi gusto nila yung societal norms na kailangan yung standard na ma-meet. Pero ang sabi ko, ito'y magiging lakas ko para patunayan sa kanila na hindi totoo na ang isang pagiging yogad ay isang pagiging mababang uri. Ang pagiging yogad ay kami ay isang kayamanan na hinuhulma. At once na hinuhulma yan, nagiging mahal at nagiging importante. Long before there were modern rules, life in the community was guided by the values and traditions passed down by parents and elders. These simple, everyday reminders taught the youth how to respect others and live with honor as they grew into adults. Mana sa mga ugali ng matatanda, ganun din ang
pinayo miya uga. Turano sila to awan walang disparate yuta honest yuta. Gani disparate ang. Yuta markat abid dah. Mga pagmutupuro. Yogad to ang kal? Yogad yui. Ang lalim naman yung disparate. Disparate yogad yung talalang may makabit ko sa markat bad. Ito pa yung disparate. Ipaniwala ta talamon. Religious kita. Awan dato tanah pa Roman Catholic. Yung kato, yung tirada, may na yan. Paniwala ko na, maka-Diyos kita. Kada ko, gabi, mag-pray-gan pa lang. Naabog ko rin, dago may na si Lord pala, dago ko sa kuya kato, pakidahan sa galugayan, di ba? Pinayagakit ay ritual dahil pag-ugalin eh. Ya, yogad. Sa weya, nagyan na yun na yogakit amakwan. Siyempre, wala pasyente ko, nakatakit. Miyagi ko na to doktor. Alo na pa na doktor, awan ko takina. Siyempre, ang gami pa itong mamapi, ibarabara, migindan, upang mapyanan na. Alo na panuhin ko, naging minat pasyente buwan. Ay, mangmukam to gakit, dayi na imawangan, pasyente, maukunda pa ni kami. Siyempre, ang gami na. Dati, yung tayo agaw, yun na yung muruganda. Kaya pa rin kami yun na yung ko, ang murugan. Nang mo kami to gakit. Yung pang mo to gakit, mang kami to abang. Abang na ito, bulak. Tapos, itong nang ipatuloy, dekat, manok ka nagako, ilog, ostro, babaw. Tapos yung maman, tabako, talo pa yung maman. O, yung may pato, dekorasyon na, yung red and white, giri-giri pamiyo, yak ito bandera na. Pero pala ni bandera na to, both side, no, kanto abango, red and white. Nanin ma ito, mabalin ni Mako yun ay iyagi niraya ipanod to danom. Tapos habang nga iko idamami to lagong ko binalemi bayla yan dayoy kuyoye no albularyo. Pagkatapos sa bayla yan gitara ra pa yui iyagi ra to ito danom kansyon at da payo la 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 ganon. Yanod dala pa no ni to layo ya to ito tangano danom. Ito may agos na ito eh. Kami na yung kultura may, mamemi pa yung akuan niya na, ay iko, may na pamamabino, pasyente, may itara yung kultura may talaga yan. Nagkaputo, untaya darada ka. Yung magdalot, magdabalin magkasal, wara abak, doon sa gitna, to at iba, paris-paris, magkatawa, then adukon na, mabayle, daman sira mabayle to, yeto, balyawan pinda mabalin, abungan da sira to, ulat. O tapos mabalin ulat, nabalin da, But the traditions of the people aren't just found in old stories. They are also carried in their music. These melodies are more than just entertainment. They are a way of keeping their history, emotions, and identity alive through rhythm and lyrics. Mahusto ang gambadan lalaki antulan dayo akwanda arigo wagi ang mahusto ang gambadan lalaki antulan dayo akwanda yumamure pureba matasim yu agda bigabida masimpat yu aguyuanda untayo futura ay mamure pureba.
Ay, wartak pa yung totoo ko ya tataya yoga da kansyon. Yulap pa. Esaw, o nenang, puto ko matangi-tangi, lubang mo, alapaw, puro ga pakemeni, siman mo, kadaninang, dagi-raging ano, bigadame patay si kalamon, yumakabanday, mabiling yu agoy-wagoy-wando, ni kan magimamat, neyarig ka tubal sa mo amalibro, yaw yuga ko kada algon mo ay ungagan no. As kids grow up, reality sets in, and finding a way to meet a living becomes the priority. Here in Anafanan, making rattan crafts is a way of life. It's a skill passed down from generation to generation, showing hard work and patience of the Yogad people. Malakay ya dufpon to para pamilya tato matrabaho to tet dun talaga nagalapan na to pang atolay to kada agaw. Ayan, Nay, ito po paano to po nang ginagawa? Ay, ang ginagawa dyan, tinatanggal yung ito balat, tinatanggal itong balat tapos sinihila sa makina. Ay, may makina po, garod kayo. Oo, may makina yan pag ginaganyan, hinihilang pa ganun, para mabuo, maano yan ganyan. Parang kumbaga yung balat, natatanggal. Natatanggalan yung balat, yun ang ilalala namin. So, ito po, nice, di ba sa San Mariano? Oh, San Mariano. Ganito po binibigay, tas kayo na po naggaganito. Kahit din doon, ganito Ganito rin. rin. Oo, ganyan na rin. Pero pwede naman dito ginagawa pag may makina ka nang hinihilang. Nay, kamusta naman po kayo? Okay lang naman. Nay, ano yung ginagawa nyo po? Maglalala, taratan, Saan po galing itong ratan na... sa San Mariano. Ay, ano po yun? Kayo po yung nangunguha sa San Mariano o kayo po, or may nagpapadala po dito sa inyo? Minsan may nagpapadala. Kami ang kumukuha lang doon sa may pwesto. Kinukuha naman sa guba. Nay, may mga patawag ba to sa, may tawag ba o may pangalan po ba itong mga upuan? Oo. May pangalan to. Bawat upuan may pangalan. Ito ang tinatawag na shell na ratan. Ganon. Ano po Medium. Junior size. Ganon. Pero ito, big size. Ito yung inupuan ko. Ano naman po tawag po dyan, Nay? Dito sa isa, Opo. shell big, ganun. Bukod po sa upuan na gumagawa rin po ba kayo ng ibang produkto po ng ratan? Oo, marami. Marami, depende sa size, anong style, ganun. Marami. Basta kung anong piliin mo na style na papagawa, ginagawa, ganun. Nay, sa pag-hobby po, Nay, may mahirap po bang pattern? Yung ganito po bang pattern po is mas mahirap po sa ganitong inuupuan po. Oo, mahirap yan pag hindi mo kabisado. May shootak pa kasi yan, papako mo pa bago makabuo, ganun. So, Nay, ito po yung mas madali, Oo, itong ito yung inuupuan. Ito pinakamadali. pong Sa lahat ng junior. gawain, ito madali, junior size, ganun. Nay, pwede ko po bang subukan? Oo, sige. Idiin mo para hindi, malayo. Tapos, dito na po, Nay. Ikot ganun. Ipapasok po. Hindi na. Ganyan na lang. Tapos, Ikot dun, Dun sa may kwan yan, gaan. ito po. Dito sa pababa mo. Para yan. Ayan. Para iikot dun. Ilulusot. Tapos, itataas po. Dito sa taas. Para nilulusot dun sa butas.
Parang may nakaharang. Ayan po. Oo, yan na. Pwede na. Eto na itong mga na pag nagawa niyo na po itong upuan, paano niyo to po binibenta? Isa-isa po ba sa palengke or may buyer po Ah, kayo? kita, volume yan, isang dosena, 10, ganun, may bayar na humahakot dito. Nakita nyo kahapon, yun ang suki namin na nandito kahapon na Pangasinan. Sa buyer po ba tita meron pong kung ilan mismo yung kukunin nila, mayroon po bang ganun kung gaano karami? Oo, depende sa order nila. Kung halimbawa, sa daan na ganito, yun ang kukunin nila, hakot nila dito mismo Ilan sa naman bahay. po yung pinakamarami po yung nagawa na ganito yung buyer po yung nanguha po? O kahit 100 piraso, 50, ganun pwede nilang kunin dito sa bahay. Ilan naman po yung nyo kada isang buyer po, nakikita po nyo? Sa isang buyer, depende pag kinikwenta ko, kita ko lang dito, 50 pesos. Sapat na po Oo, yun naman sa... ano lang yun, para bawat isa, 50 pesos, ganun. Tapos iikot-ikot ko na rin yun. Kumbaga kasi estimate mo pa ako, labor, yan to. Ang kalabasan nun, 50 pesos lang bawat isa. Ay, sakto naman po sa pang-araw-araw niyo pong pang-araw-araw, pamilya. okay na rin naman na yun. A lot of years have passed and the world around them keeps moving forward. But some things are simply too precious to be left behind. This is what remains when everything else changes. The pride, the wisdom, and the enduring spirit of being a yogad. Gaano kahalaga sa'yo ang pagiging yoga? Para ni kanyo pagiging yogad ay na importante talaga, importante dahil yaw yu alungkog, yaw yu pagiging toleko, sokan na buhay, at tanan kultura at tanan tradisyon ay deto ni kan, deto to katawan ko, sokan pati na natuto ang makistandi maging matapang dahil yung tataya yogad ay maporay, unta masimpat malapang. Meron kalimunan ang magabit to yogad. Kaya na talaga yung yogad, yung kultura na itsage. Meron kalimunan hanggang namin ito magbabakat sira, manlalakay sira. Ituloy-tuloy dahin na yung abit na yogad. Ang pinaka-proud ako ay talagang ang yogad ay matapang kahit anong kahit saang larangan yan, kahit saan pumunta, diretso sira, ano yung pagiging yogad dahil proud sila. Baski si Kan ay proud ya yogad. Diyos magbalat ni ka mga estudyante. Mabalat pati. In the end, the transition to the modern world is inevitable. For the families of Procé Chagas Barangay, the core identity of the Yogad community remains intact. The Yogad will remember where they came from. Their voice will always swing through the sea of time. This is their home, this is their language, and this is their unbroken story.